Mga kaibigan, alam niyo bang sa ilalim ng lupa ng Africa ay may nakatagong napakalaking kayamanan? Ginto, diamante, uranium, at mga bihirang mineral. Sapat para paandarin ang mundo. Pero ang mga tao rito ay nananatiling kabilang sa pinakamahihirap. Bakit kaya? Ito ang kuwento ng kayamanang ninakaw ng tahimik na pagsasamantala at ng isang kontinente na patuloy na lumalaban para mabawi ang sa kanila. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasa ilalim ng lupa. Ito ang hindi nasasabing katotohanan na nakabaon kasama nito. Ito ay hindi ang Africa na alam ninyo. Lampas ito sa ibabaw, malalim sa ilalim ng lupang sinisikatan ng araw. Ito ang kuwento ng kanilang mga kayamanan. Hindi lang ito mga kumikinang na bato o mamahaling metal. Ito ang mga sangkap na bumubuo sa ating modernong mundo. Pinapaandar nito ang ating mga lungsod. Pinag-ugnay nito ang ating mga buhay. Mula sa simula ng kasaysayan ng tao hanggang sa digital age, ang yamang mineral ng Africa ay naging isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa na humuhubog sa mga kapalaran at imperyo lampas sa mga baybayin nito. Ang kontinenteng ito ay may kapansin-pansing pagkakasalungatan. Ang Africa ay isang lupain ng nakamamanghang natural na kagandahan at makulay na kultura. Ito ang tahanan ng milyon-milyong tao na may mayamang tradisyon at malalim na kasaysayan. Gayunpaman, ito rin ay isang lugar kung saan ang matinding kahirapan ay kasama ng nakakalulang likas na yaman. Paano nangyari na ang isang kontinenteng mayaman sa likas na yaman ay humaharap sa ganitong kalaliman ng mga hamon? Ang sagot ay komplikado, nakabaon sa mismong lupa na nagtatago ng mga kayamanang ito. Ito ay isang kuwento ng malaking pangako at matinding sakit, isang salaysay na hinabi sa loob ng mga siglo ng kalakalan, pananakop, at isang walang sawang pandaigdigang uhaw sa kung ano ang nasa lupa ng Africa. Isipin ninyo ang isang kontinente na ang pundasyon ay puno ng ginto, ng mga diamante, at ng mga mahahalagang elemento. Isipin ang napakalaking kapangyarihan na maaring idulot ng ganoong kayamanan. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga yamang ito ang nagpaandar sa malalaking imperyo ng Africa. Nagtayo sila ng mga kahanga-hangang lungsod at nagtatag ng malalawak na network ng kalakalan na nag-ugnay sa mga kontinente. Ito ang Africa ng inobasyon, kapangyarihan, at pagpapasya sa sarili. Ang maalamat na kayamanan ni Mansa Musa ng Mali ay hindi gawa-gawa. Ito ay patunay sa hindi kapani-paniwalang yamang mineral ng kontinente. Ang nakalimutang kuwentong ito ay naglalahad ng panahon kung saan ang mga kayamanan ng Africa ay pinagmulan ng sarili nitong lakas at kasaganaan. Ngunit ang kasaysayan ay isang mahaba at madalas na magulong ilog. Ang kuwento ng mga kayamanan ng Africa ay nagkaroon ng madilim na pagbabago. Ang mismong kayamanan na nagtayo ng mga imperyo ay umakit din sa mga mata ng mga dayuhan. Nagdulot ito ng pagnanasa na nagpabago sa mga mapa at muling nagsulat ng mga kapalaran. Dito talaga nagsisimula ang ating paglalakbay. Susuriin natin kung paano ang mga nakatagong kayamanang ito ay naging pinagmulan ng malaking pag-asa at gayon din ng matinding kalungkutan. Ibubunyag natin ang hindi nasasabing kuwento ng ginto ng Africa, ng mga diamante nito, ng uranium nito, at ng mga bihirang mineral nito, mga elementong napakahalaga sa ating kinabukasan tulad ng sa kanilang nakaraan. Ang kuwento ng mga mineral sa Africa ay isang dalawang mukha, isang biyaya at isang sumpa. Sa loob ng lupa naroon ang mga kayamanan tulad ng ginto, diamante, uranium, at mga bihirang elementong lupa na mahalaga sa modernong teknolohiya. Ang kayamanang ito ay maaring magtayo ng mga paaralan, ospital at infrastruktura, at lumikha ng mga trabaho at oportunidad. Ngunit ang biyayang ito ay naging sumpa, nagpapalakas ng mga labanan at pagsasamantala. Ang ginto ay nagdulot ng mga digmaan at ang mga diamante ay naging mga diamanteng dugo. Ang mga dayuhang kapangyarihan ay nagsasamantala sa mga yaman, at ang mga lokal na komunidad ay bihirang nakikinabang. Aalamin natin kung paano ito nangyari mula sa mga sinaunang imperyo hanggang sa kolonyal na kasakiman. Ito ay isang kuwento ng katatagan, kung saan ang mga tao ay lumalaban upang angkinin ang kanilang kapalaran at gawing biyaya ang sumpa. Bago pa man dumating ang mga barko ng Europa sa baybayin ng kanlurang Aprika, mula sa tuyong kapatagan ng Sahel, lumitaw ang isang makapangyarihang imperyo, ang imperyo ng Ghana. Kilala bilang lupain ng ginto, ang kasaysayan nito ay patunay sa sinaunang kasaganaan ng Aprika at sa kahanga-hanga nitong ugnayan sa kalakalan. Sa loob ng maraming siglo, kinontrol ng Ghana ang mga ruta ng kalakalan sa Trans-Sahara na nag-uugnay sa kanlurang Aprika sa Hilagang Aprika at sa gitnang silangan.
Ang mga pinuno ng imperyo ay mahusay na kinontrol ang daloy ng ginto na nagtatag ng malaking katayuan. Ang kapangyarihan ng Ghana ay nagmula sa estratehikong posisyon nito sa pagitan ng mga minahan ng asin sa Sahara at ng mga gintong bukirin sa timog. Ang mga hari ng Ghana ay naningil ng buwis sa kalakalan na nagpuno sa mga kabangyaman ng hari at nakatulong sa kanila na makabuo ng isang makapangyarihang hukbo. Ang kabisera, ang Kumbi Sale, ay isang abalang metropolis at isang sentro para sa mga mangangalakal. Ang paghina ng imperyo ng Ghana ay unti-unti na naiimpluwensyahan ng mga panlob na salungatan at pagbabago sa mga ruta ng kalakalan. Gayunpaman, nanatili ang kanilang pamana na nagpapakita na ang isang kaharian sa Afrika ay maaring magkaroon ng napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng estratehikong pagkontrol sa mga yaman nito. Habang humihina ang imperyong Ghana, bumangon naman ang imperyong Mali mula sa mga savanna ng kanlurang Aprika. Itinatag ni Sundiata Keita, lumawak ang Mali at naging isang malawak na imperyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Mansa Musa, naging maalamat ang pangalan ng Mali. Ang kanyang kuwento ay puno ng hindi masukat na yaman. Ang paglalakbay ni Mansa Musa sa Mecca ay nagpatatag sa Mali sa mapa ng mundo. Ang kanyang karaban ay isang gumagalaw na lungsod ng ginto at ang kanyang pagkabukas palad ay naging bantog. Sa Cairo, napakaraming ginto ang kanyang ibinigay kaya nagulo ang lokal na ekonomiya. Ipinahayag ng kanyang paglalakbay ang Mali bilang isang pandaigdigang kapangyarihan. Ang mga lungsod tulad ng Timbuktu ay umunlad at naging sentro ng pag-aaral. Nagtayo ang emperador ng mga moske at universidad na umakit ng mga iskolar. Ang Universidad ng Sankore ay naging tanglaw ng kaalaman. Ang kuwento ng Mali sa ilalim ni Mansa Musa ay kumakatawan sa tugatog ng ginintuang panahon ng Aprika. Ipinapakita ng pamana ng Mali na ang mga estado ng Aprika ay nagmamay-ari ng kanilang mga yaman at nagtayo ng mga imperyo na ang impluensya ay umabot sa iba't ibang kontinente. Sa Dakong Timog, sa pagitan ng mga ilog ng Zambezi at Limpopo, umunlad ang kaharian ng Zimbabwe mula ika-11 hanggang ika-15 siglo. Sa puso nito ay ang Great Zimbabwe, isang kahangahangang lungsod na gawa sa mga bato na walang semento. Hindi tulad ng ibang imperyo, ang kasaysayan nito ay nabuo sa pamamagitan ng arkeolohiya na nagpapakita ng isang kaharian na binuo sa pag-aalaga ng baka, kalakalan at ginto. Kinokontrol ng Great Zimbabwe ang mga minahan ng ginto at mga ruta ng kalakalan patungo sa baybayin ng Swahili. Yumaman ang mga pinuno na sinisimbolo ng kanilang kabisera na pinaninirahan ng libu-libong tao. Ang Great Enclosure, isang kahangahangang gawa ng arkitektura, ay may panlabas na pader na higit sa 200 at 40 metro ang haba. Pinatunayan ng modernong arkeolohiya na ang Great Zimbabwe ay itinayo ng isang lokal na sibilisasyon na nagsasalita ng Shona. Ang modernong bansa ng Zimbabwe ay kinuha ang pangalan nito mula sa lungsod na ito, isang simbolo ng pambansang pagmamalaki. Nagsisimula pa lang ang ika-19 na siglo at may bago ng kagustuhan ng Europa. Ito ang panahon ng Rebolusyong Industrial na binuo sa bakal at pinapagana ng karbon. Kailangan ito ng napakaraming hilaw na materyales at mga bagong pamilihan. Ibinaling ng mga kapangyarihang Europeo ang kanilang tingin sa Aprika, isang kontinente na puno ng mahalagang yaman. Ang ginto at diamante ay nanatiling malaking atraksyon at idinagdag pa rito ang malaking pangangailangan para sa mga mineral para sa industriya. Ang Aprika ay nakita bilang sagot sa lumalaking pangangailangan ng Europa. Ang mga eksplorador ay naging, nang hindi nila nalalaman, ang mga tagapaghanda ng mga ambisyon ng imperyo. Hindi nais ng mga kapangyarihang industrial ng Europa na maging kasosyo, nais nila ang ganap na kontrol. Ang layunin ay gawing ganap na kanila ang Aprika, upang isama ang mga yaman nito ng direkta sa kanilang mga ekonomiya. Ang pagbabagong ito ay nagmarka ng simula ng isang bago at madilim na kabanata na marahas na nagpabago sa kapalaran ng Aprika. Pagsapit ng dulo ng ika-19 na siglo, nag-unahan ang mga kapangyarihang Europeo para sa Afrika. Para maiwasan ang digmaan, tinawag ni German Chancellor Otto von Bismarck ang Berlin Conference noong 1884. Walang pinunong Aprikano ang inimbitahan. Ang mga kinatawan mula sa 14 na bansang Europeo at sa Estados Unidos ay pinaghati-hatian ang Afrika sa kanilang sarili. Ang mga linyang iginuhit nila ay artipisyal. Hinahati ang mga kaharian at etnikong grupo. Ang mga hangganan ay batay sa pagkuha ng yaman at estratehikong kahalagahan. Ang mga tuwid na hangganan ng modernong Afrika ay malinaw na tanda ng panahong ito.
Ang kumperensyang ito ang nagpasimula ng pag-agaw sa Africa. Ang mga pinunong Aprikano nang hindi nila alam ay nilagdaan ang kanilang kalayaan. Pagsapit ng 18 Maport, halos 70% ng Africa ay nasa ilalim ng kontrol ng Europa. Ang pinakamalalang halimbawa kung paano ninakaw ang mga yaman ay nakita sa Congo Free State. Ang malawak na lugar na ito ay ibinigay kay Haring Leopold III ng Belgium. Pinaniwala niya ang mundo na nasa isang misyon siya ng pagkakawanggawa, ngunit isa itong kasinungalingan. Ang Congo ay naging personal niyang kayamanan. Ang pagkaimbento ng mga gulong ay nagpataas ng husto sa pandaigdigang pangangailangan para sa goma. Ginawa ni Leopold ang kanyang kaharian na isang kampo ng sapilitang paggawa para kumuha ng goma. Ang mga nayon ay binigyan ng mga kota na imposibleng matupad. Pinutol ng force public ang mga kamay para patunayan na hindi sila nagsasayang ng bala. Ang rehimeng ito ng takot ay nakilala bilang Red Rubber System. Ang populasyon ng Congo ay nabawasan sa mas mababa sa kalahati. Si Leopold ay naging isa sa pinakamayayamang tao, nagpatayo ng mga palasyo sa Belgium. Ang Congo Free State ang pinakamalalang halimbawa ng sumpa ng kolonyalismo. Sa buong kontinente, nagpatupad ang mga kolonyal na kapangyarihan ng isang pare-pareho at napakabisang modelo. Ang pangunahing layunin ng kolonyal na estado ay hindi ang paunlarin ang mga lipunan ng Aprika, kundi ang padaliin ang pagkuha ng yaman. Ibig sabihin nito ay ang pagtatayo ng infrastruktura, ngunit isang napaka-espesyal na uri lamang ng infrastruktura. Nagtayo sila ng mga riles ng tren, ngunit ang mga ito ay hindi nag-uugnay sa mga nayon o sentro ng kalakalan ng Aprika sa isa't isa. Sa halip, dire-diretso ang mga ito, mula sa mga minahan, plantasyon at kagubatan sa loob ng bansa, diretso sa mga daungan sa baybayin, kung saan maaring ikarga ang mga hilaw na materyales sa mga barkong patungong Europa. Ang mga riles ng tren na ito, na kilala bilang mga koridor ng pagkuha, ay mga kahanga-hangang gawa ng inhinyero na itinayo sa likod ng mga manggagawang Aprikano, na madalas ay binabayaran ng maliit, sinasaktan at pinipilit magtrabaho sa ilalim ng kakilakilabot na kondisyon. Libo-libo ang namatay dahil sa sakit at pagod sa pagtatayo ng mismong mga riles na magdadala ng yaman ng kanilang kontinente palayo. Ang mga daungan ay pinalaki at pinamoderno rin, na may malalalim na daungan at malalaking crane na idinisenyo para sa isang layunin lamang. Ang mahusay na pag-export ng mga hilaw na materyales at pag-angkat ng tapos na produkto mula sa Europa. Lumikha ito ng isang umaasa na modelo ng ekonomiya, kung saan ang Aprika ay gumawa ng hindi nito kinonsumo at kinonsumo ang hindi nito ginawa. Sadyang sinupil ng estrukturang pang-ekonomiya na ito ang mga lokal na industriya. Walang insentibo para sa mga kolonyal na pinuno na pagyamanin ang pagproseso ng mineral o ang paggawa ng mga kalakal sa loob ng Aprika. Ang paggawa nito ay magpapataas ng kompetisyon para sa mga pabrika sa Europa. Ang mga ekonomiya ng Aprika ay nanatiling nakulong sa papel ng pagiging simpleng tagapagtustos ng murang hilaw na materyales. Ang mga sistema ng pagbubuwis ay idinisenyo upang pilitin ang mga Aprikano sa ekonomiya ng pera, na pilitin silang magtrabaho sa mga minahan o plantasyon na pag-aari ng mga Europeo upang kumita ng perang kailangan para magbayad ng buwis sa mga autoridad ng kolonya. Ang sistemang ito ay bumuwag sa mga tradisyonal at sapat na ekonomiya at pinalitan ang mga ito ng isang istruktura ng ganap na pagdepende. Ang pamana ng modelong kolonyal na ito ay malalim na nakaugat sa infrastruktura ng kontinente ngayon. Maraming bansa sa Aprika ang nagmana ng mga network ng transportasyon na nakatuon pa rin sa pag-export ng mga hilaw na materyales sa halip na pagyamanin ang panloob na kalakalan at pag-unlad. Ang mga hangganan na iginuhit sa Berlin, ang mga riles ng tren na itinayo para sa pagkuha, at ang mga sistemang pang-ekonomiya na idinisenyo para sa pagdepende ay lumikha ng isang malakas at pangmatagalang balangkas ng pagsasamantala. Ito ay isang sistema na nagsiguro na ang mga nakatagong kayamanan ng Aprika ay magpapayaman sa mga kolonisador, habang inilatag ang pundasyon ng mga hamon sa ekonomiya at kahirapan na hahantong sa kontinente sa loob ng mga dekada pagkatapos ng kalayaan. Ang panahon ng formal na kolonyalismo ay maaring natapos na, ngunit ang kasaysayan ng ekonomiya ay patuloy pa rin. Ngayon, ang kontinente ng Africa ay may tinatayang isang quadrillion euros na halaga ng hindi pa nagagamit na yaman ng mineral. Mula sa mga gintong minahan ng South Africa hanggang sa mga minahan ng tanso ng Zambia at Democratic Republic of Congo, mahirap isipin ang lawak ng mga yamang ito.
Ang napakalaking kayamanang ito, sa anumang pamantayan, ay dapat maghatid ng kaunlaran sa 1 bilyon at 400 milyong tao ng Afrika. Ngunit, nahaharap tayo sa isang mapait at patuloy na kabalintunaan. Maraming bansa na mayaman sa mineral ay tahanan ng ilan sa mga pinakamahihirap na komunidad sa mundo. Sa halip na magtayo ng mga paaralan at ospital, ang mga kita ay madalas na nawawala sa isang komplikadong network ng internasyonal na pananalapi. Ang trahedyang kabalintunaang ito ay paulit-ulit sa buong kontinente. Ang bilyong euro na kabalintunaang ito ay ang pamana ng kolonyal na plano na na-update para sa ika-21 siglo. Ang mismong kontinente ay nahihirapan na makinabang mula sa napakalawak nitong kayamanan. Ang pandaigdigang paghahanap sa mga likas na yaman ng Afrika ay pumasok sa bagong yugto na hinihimok ng teknolohiya ng ika-21 siglo. Isang bagong klase ng mineral, ang mga rare earth, ay naging mahalaga para sa ating digital at luntiang kinabukasan. Sila ang mga hindi nakikitang bayani na nakatago sa ating mga cellphone, computer, baterya ng electric car, at wind turbine. Ito ang nagpasimula ng bagong karera para sa Afrika. Ang Democratic Republic of Congo ay gumagawa ng higit sa 70% ng cobalt sa mundo. Ang bagong pangangailangan na ito ay lumilikha ng malaking pagkakataon at malaking panganib para sa mga bansang Aprikano na nagbibigay sa kanila ng hindi pa naganap na impluwensya. Nag-aalok ito ng pagkakataong baguhin ang mga patakaran ng laro na humihingi ng mas mahusay na presyo at mas maraming benepisyo para sa komunidad. Gayunpaman, ang tindi ng bagong laban na ito ay nagdudulot din ng malaking panganib. Ang tanong ay kung magagawa ng mga bansang Aprikano na tahakin ang mahirap na landas na ito at gawing tunay na pagpapala para sa kanilang mga tao ang uhaw sa teknolohiya. Sa modernong karera para sa mga likas na yaman ng Afrika, nangingibabaw ang lumalaking kapangyarihan ng kanluran at China. Ang pagbabagong ito ay ginawang malawak na chessboard ng geopolitika ang kontinente. Sa loob ng maraming dekada, ang mga kumpanya ng kanluran ang nangingibabaw sa pagkuha ng mga mineral sa Afrika. Gayunpaman, sa mga nakaraang dekada, lumitaw ang China bilang isang bagong, malakas na puwersa na lubhang nagpabago sa tanawin. Madalas na iniugnay ng China ang mga kasunduan sa yaman sa malalaking proyekto ng infrastruktura, nag-aalok ng pagtatayo ng mga kalsada at riles kapalit ng pag-access sa mga mineral. Ipinapakita ng China ang sarili bilang isang kasosyo, binibigyang diin ang isang patakaran ng hindi panghihimasok, isang malaking kaibahan sa madalas na may kondisyong tulong na inaalok ng mga institusyong kanluranin. Ang kompetisyong ito ay lumikha ng bagong dinamika para sa mga pamahalaan ng Afrika, na nagbibigay sa kanila ng mga pagpipilian upang makipag-ayos ng mas kanais-nais na mga tuntunin. Hindi may kakaila ang nakikitang epekto ng pamumuhunan ng China na may mga bagong infrastruktura na nagpapabago sa pisikal na tanawin. Gayunpaman, marami sa mga kasunduan sa infrastruktura na ito ay pinondohan sa pamamagitan ng malalaking pautang na nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa diplomasya ng bitag ng utang. Bukod pa rito, ang mga operasyon ng China ay nahaharap sa mga akusasyon ng masamang gawi sa paggawa at pagwawalang bahala sa mga pamantayan sa kapaligiran. Ang Afrika ay nasa isang komplikadong landas upang matiyak na ang mga kayamanan nito ay tunay na makakatulong sa pagbuo ng isang kinabukasan ng Afrika. Ang yaman ng Afrika ay hindi humihina dahil sa kakulangan ng yaman, kundi dahil sa krisis sa pamamahala. Sa bawat pisong kinita mula sa mga mineral, malaki ang nawawala sa katiwalian bago pa man ito makarating sa taumbayan. Matataas na opisyal, mga peking kumpanya, at mga lihim na kontrata ang naglihis ng yaman, ginagawang personal na benepisyo ang serbisyo publiko. Ang mga illegal na daloy ng pera ay mas malaki ang kinukuha mula sa Afrika kaysa sa tulong na pumapasok, pinagkakaitan ng mga mamamayan ng mga paaralan, ospital, at malinis na tubig. Ang katiwaliang ito ay nagdudulot ng kahirapan, kawalang tatag, at kawalan ng tiwala ng publiko na nagpapakain sa pag-alsa at kaguluhan. Ang mga pamahalaan na nahihirapan sa kakulangan ng kita ay hindi makapag-invest sa infrastruktura o makapag-iba-iba ng kanilang ekonomiya, na nagkukulong sa mga bansa sa isang siklo ng pagdepende. Ang sistemang ito ay pinapadali ng isang pandaigdigang ekosistema ng mga bangko, mga law firm, at mga anonymous na kumpanya na nagtatago ng ninakaw na yaman. Ang tunay na reforma ay hindi lamang dapat tumuon sa mga lokal na aktor, kundi pati na rin sa mga pandaigdigang network na nakikinabang sa pagkawala ng Afrika.
Sa pagharap lamang sa magkabilang panig masisira ang sumpa ng mga yaman. Ang laban para sa kinabukasan ng Africa ay pandaigdigan at lubhang kinakailangan. Kung saan laganap ang katiwalian, hindi magtatagal at magkakaroon ng kaguluhan. Ang pinakamahalagang mineral ng Africa ang nagtulak sa isilan sa pinapanganib nitong digmaan. Digmaang sibil sa Sierra Leone ay pinondohan ng mga diamante, at ang lata, tungsten, tantalum at ginto ay nagpapalakas ng karahasan sa Congo. Kinokontrol ng mga rebelding grupo at milisya ang mga minahan, pinipilit ang mga sibilyan, kasama ang mga bata, na gumawa ng mapanganib na trabaho, at ginagamit ang kita para bumili ng armas. Napakalaki ng halaga ng tao, nawasak ng mga komunidad, milyon-milyong taong nawala ng tirahan, at ang kinabukasan ng mga bata ay ninakaw. Ang mga mineral mula sa mga lugar ng kaguluhan ay ipinupuslit at hinahalo sa mga lehitimong pinagmulan na nagpapahirap sa pagsubaybay sa kanila. Ang mga pandaigdigang pagsisikap tulad ng Kimberley Process ay nahihirapan na pigilan ang daloy na ito. Hanggat mataas ang pandaigdigang pangangailangan, magpapatuloy ang karahasan. Ang teknolohiya at mga mamahaling gamit ng mundo ay itinayo sa bahagi sa pagdurusa na ito. Ang sumpa ng yaman ay ginagawang yaman ng Africa, ang panggatong para sa pinakamalalim nitong sugat. Ang pagputol sa siklo na ito ay nangangailangan ng tunay na pananagutan at responsibleng pinagmulan. Ang sumpa ng mga yaman ay hindi lang sumisira sa mga tao, kundi pati na rin sa mismong lupa. Ang pagmimina ng industriya ay sumisira sa lupa, ang mga gubat ay pinuputol, ang mga ilog ay nadudumihan, at ang mga tirahan ay nawawasak. Ang mga nakalalasong chemical, tulad ng cyanide at mercury, ay lumalason sa tubig at lupa na nagiging sanhi ng matagalang sakit sa mga komunidad. Ang pagkasira ng mga tailings dam ay maaring magdulot ng mga kalamidad sa kalikasan na tumatagal ng mga dekada. Ang hindi reguladong pagmimina ng mga artisan ay nagpapalala sa krisis na ito, nagkakalat ng mercury sa mga ilog at sa mga food chain. Habang bumababa ang kalidad ng lupa at tubig, mas maraming tao ang bumaling sa pagmimina na nagpapalalim sa siklo ng pagkawasak. Ang paghahanap ng kayamanan sa ilalim ng lupa ay sumisira sa tunay na kayamanan sa ibabaw. Ang matabang lupa, ang malinis na tubig, at ang biodiversity. Ang pinsala sa kalikasan ay nagpapahirap sa mga komunidad sa kahirapan at pagiging umaasa. Ang mga pekot na ito sa tanawin ng Africa ay isang mapait na babala. Ang halaga ng pagkuha ay madalas na binabayaran ng mismong lupa. Kailangan ng mga solusyon na pangmatagalan upang protektahan ang mga tao at ang planeta. Ang kuwento ng Africa ay nagbabago, kasama ang isang bagong henerasyon na determinado na bawiin ang kanilang kinabukasan. Ang mga batang pinuno, aktivista at negosyante ay humihingi ng mas maraming transparency, mas mahusay na kasunduan at pagwawakas sa pagsasamantala. Itinatama ng mga pamahalaan ang mga pagkakamali at nakikipagnegosasyon ng mas mahusay na kasunduan sa mga kumpanya ng pagmimina. Tinutulungan ng civil society ang mga komunidad upang makuha ang nararapat sa kanila at panagutin ang mga pinuno. Ang pagtutulungan ng mga bansa, tulad ng African Continental Free Trade Area, ay lumiliha ng lakas pang-ekonomiya mula sa loob. Ang focus ay hindi na lang sa pag-export ng mga hilaw na materyales, kundi sa pagdaragdag ng halaga at pagiging self-sufficient. Nakikita ng mga bagong pinuno ng Africa ang kontinente bilang isang pandaigdigang manlalaro, hindi bilang biktima. Kailangan ng mundo ang mga mineral ng Africa na nagbibigay dito ng kapangyarihan kung gagamitin ng matalino. Ang hamon ay lumikha ng matatag na institusyon at mga alyansa na batay sa paggalang at kapwa-benepisyo. Isang bagong umaga ang sumisikat. Ang kinabukasan ng Africa ay nasa kamay na ngayon ng mga Aprikano. Dating paraan ay nagpadala ng hilaw na materyales mula sa Africa patungo sa ibang bansa para makinabang ang iba. Ngayon, ang mga bansa sa Africa ay nakatuon sa pagproseso at paggawa sa sariling bayan. Ang pagdaragdag ng halaga ay lumilikha ng mga trabahong nangangailangan ng kasanayan, sumusuporta sa mga lokal na industriya, at nagdudulot ng lakas sa ekonomiya. Ang industriya ng diamante sa Botswana ay nagpapakita kung ano ang posible sa lokal na pagputol, pagpapakintab at muling pag-invest sa kalusugan at edukasyon. Ang pagbabago mula sa hilaw na material patungo sa pino na produkto ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa dignidad at kalayaan. Ang mga bagong alyansa sa teknolohiya ay nagbibigay ng pagkakataong magtayo ng mga napapanatiling industriya mula sa simula. Mahirap ang daan, kailangan nito ng pamumuhunan sa enerhiya, infrastruktura,
at kasanayan. Ngunit malinaw ang layunin. Ang kayamanan ng Africa ay dapat munang makinabang sa mga tao nito. Kapag tinitingnan ng mundo ang Africa, hindi lang dapat mga yaman ang nakikita, kundi pati na rin ang halagang nilikha ng mga kamay ng Afrika. Ito ang pundasyon ng isang bagong kinabukasan sa ekonomiya. Ang mga nakatagong yaman ng Africa ay humubog sa mundo, ngunit madalas ay nagdulot ng pagkalito at sakit sa sariling bayan. Ang pamana ng pagsasamantala ay totoo, ngunit nagbabago ang kasaysayan. Sa buong kontinente, isang bagong kuwento ang isinusulat, isang kuwento ng pagbangon, ng pag-asa, at ng pagiging self-sufficient. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasa lupa, kundi nasa talino at katatagan ng mga Aprikano. Mahirap ang daan sa hinaharap dahil nandiyan pa rin ang korupsyon at mga banta sa kalikasan. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng tapang, pagiging tapat, at pandaigdigang pakikipagtulungan na batay sa respeto. Kailangan ng mundo ang mga yaman ng Africa para sa isang sustainable na kinabukasan, ngunit dapat makinabang muna ang Africa. Ang huling kabanata ay hindi pa nasusulat, ito ay hinuhubog sa mga boardroom, sa mga silid-aralan, at sa mga komunidad. Ang mga nakatagong yaman ng Africa ay hindi lang ang mga mineral, kundi pati na rin ang mga umuunlad na bansa na nakatayo sa mga ito. Ito ang bagong kuwento ng Africa, isang kinabukasang hinubog para sa Africa at ng Africa. Pero paano kung sabihin namin sa iyo na nagsisimula pa lang ang tunay na laban para sa mga yaman ng Africa? At ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mga pandaigdigang kapangyarihan na gumagalaw pa rin sa mga PC. Sa ikalawang bahagi, aalamin natin ang mga kasunduan, ang mga panlilinlang, at ang laban para sa kontrol na ayaw mong makita ng mundo. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at mag-subscribe para mapanood mo ang ikalawang bahagi ng kuwentong ito na hindi pa nasasabi.